sa ating programa. At ngayon dakuan natin ang ating mga balita. Okay. Kinumpirma kinumpirma ni Amy Marcos na kumalas na siya sa senatorial lineup ng administrasyon. Sa isang press conference nitong Lunes, sinabi ni Senator Amy na nais niyang protektahan ang kanyang nakababatang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Maraming nagsasabi noon na ako'y namamangka sa dalawang ilog. Yan po ay tinura na ating senator. Ang ninanais ko ay ako ang daan kung saan magtatagpo ang lahat ng ilog tangway. Ika nga sa atin, it's a tremendous sacrifice to stand alone, but I need to be free to cross the line. To talk to all parties and to get things done, ani Marcos. Ayon kay Senator Marcos, hindi pa niya nakakausap ang kanyang kapatid tungkol sa kanyang desisyon na umalis sa senatorial ticket ng administrasyon. Gayon din sa kanyang partido ng Nationalista Party. Samantala, ipinagkikibit balikat lamang ng Pangulo ang pahayag ng kapatid na tatakbo siyang independent senator. Sa isang ambus interview, tinanong ang Pangulo kung ano ang reaksyon sa pahayag ng kapatid na tumatakbong re-electionist na mag-isa. Ayon kay Marcos, ayos lang ito sa kanya dahil sa nangyari na rin ito sa kanya noon. Kung saan tumakbo rin siya bilang isang independent na sa maraming pagkakataon. Tinitiyak naman ni Pangulong Marcos na welcome at nakaagapay pa rin ang alyansa para sa kapatid sakaling magdesisyon ito na sumama sa kanyang kampanya. Noong September 26, inanunsyo na ni Pangulong Marcos ang 12 kandidato na kanyang i-endorso para sa 2025 election na kung saan kasamang kapatid ni Senadora pero hindi ito sumipot sa okasyon. Sa kabila ng sakit na cancer, plano pa rin ni Dr. Willie Ong na tumakbo sa senatorial race sa 2025 midterm election. Mismong si Doc Willie ang nag-anunsyo nito sa isang Facebook Live. Ayon kay Doc Willie, nagawa niya ang mga papeles para sa kanyang kandidatura at naipanotaryo na rin ito. Ang kanyang may bahay aniya na si Doc Liza ang maghahain ng kanyang Certificate of Candidacy sa Miyerkules, October 2 sa Comelec. Yan, di ba? Magpa-file po ako for senator. I'll be filing for senator sa October 2, Wednesday, anunsyo pa ni Doc Willie. Sinabi ng doktor na tatakbo siya kahit walang pondo o sponsor upang ipakita na tunay ang Diyos at kaya niyang manalo sa halalan. Matatandang si Doc Willie na isang kilalang doktor, vlogger, ay dati nang tumatakbo sa vice presidential race noong 2022 election. Katandem nito ang natalong presidential candidate at dating Manila Mayor na si Isko Moreno. Ngunit hindi pinalad na manalo. Kamakailan lamang naman ibinunyag niya na siya ay may sarcoma cancer na maaaring aniyang nakuha niya dahil sa stress na dinadanas nito nang tumatakbo sa halalan at kasalukuyang pang sumasailalim sa gamutan. Dapat na umanong ilipat sa kustodiya ng Bureau of Jail Management and Penology si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Ito ang sinabi ni PNP Public Information Chief Police Colonel Jean Pajardo sa isinagawang press briefing. Ani Pajardo, anuman ang kalagayan o estado ng isang taong na aresto, dapat ito ay nakakulong sa BJMP.
Inihalin tulad ni Pajardo ang kaso nito ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Goo na ngayon ay nasa kustodiya na ng Pasig City Jail Female Dormitory. Sa ngayon, ayon pa kay Pajardo na isumiti na ng PNP sa Pasig RTC ang medical evaluation na isinagawa ng PNP General Hospital kay Kibuloy. Ito kasi ang magiging basihan ng korte sa pagdedesisyon kung dapat bang ilipat o manatili si Kibuloy sa PNP Custodial Center kaugnay ng kasong qualified human trafficking na kinaharap nito. Nilinaw din ni Pajardo na susunod sila kung ano man ang magiging desisyon ng korte. Samantala, kasado na paghahanda ng National Capital Region Office para sa seguridad sa mga lugar ng pagdadausan ng paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga kandidato ngayong taong 2025. National at local election na magsisimula ngayong araw. Ayan, ganyan yun, di ba? Sinabi naman ni NCRPO Director Police Major General Jose Melencio Nartates Jr. na may 1,380 ng tauhan ng NCRPO ang ipapakalat upang mapahusay ang police visibility sa lahat ng itinalagang lokasyon sa paghahain ng COC, kabilang ang tanggapan ng COMELEC at iba pang pangunahing lugar. Inatasan din ni Nartates ang mga district director na tiyaking may sapat na tauhan ang nakatalaga upang pamahalaan ng crowd control at daloy ng trapiko. Magbigay ng tulong sa pamamagitan ng help desk para sa mga kandidato at publiko. Tuloy-tuloy din ang pakipag-ugnayan ng NCRPO sa COMELEC, local government unit at iba pang pangunahing stakeholders para matiyak ang maayos na proseso sa rehiyon. Filing ng COC sa loob ng October 1 to 8, ani Nartates. Tiniyak ng Team NCRPO na sa publiko ang kanilang kahandaan at panatilihin ang kapayapaan at seguridad sa buong panahong ito. Ang mga pagpupulong ng koordinasyon sa iba't ibang ahensya at stakeholders ay nagpapatuloy upang matugunan ang mga posibleng hamon at matiyak ang mabilis na pagtugon sa mga umuusbong na sitwasyon. Ayon pa kay Nartates, let us work together to make the crucial step in our democratic process peacefully and orderly. Samantalang pinayagan naman ng Commission on Election o COMELEC ang mga regional offices sa Northern Luzon na apektado ng bagyong Julian na palawigin ang deadline ng voters registration sa kanilang lugar. Sa press briefing kahapon, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na dapat sana ay magtatapos na ang panahon ng rehistruhan para sa 2025 national and local election. Kahapon ito, September 30, dapat tapos na po. At walang sino mang planong palawigin pa ito. Gayunpaman, nagpasyaan niya silang i-extend ang deadline sa lugar, particular na sa Northern Luzon na binayo ng bagyong Julian. So, ibig sabihin, nasa kanilang discretion kundi pagpapatuloy ngayong araw na ito ang registration of voters upang ito ay mai-reset sa ibang araw, aniya. Samantalang arestado sa mga tauhan ng Valenzuela City Police ang 5 miyembro ng Nieves Robbery Hold Up Group na responsable sa serye ng pang-hold up sa mga gasolinahan sa isinagawang mga follow-up operation ng Navotas City at San Jose del Monte, Bulacan. Ayon kay Nartates, ang mga suspect ay responsable sa serye ng hold-upan sa Camanaba area. Batay sa record, sinabi ni Valenzuela Police Chief Police Colonel Dixon Kayaban upang unang hinold up
ng mga suspect ang Nation Gasoline nitong September 22 at Shell Gasoline nitong September 24 sa Caloocan City at sumunod ang gasolinahan ng Phoenix sa Barangay Malanday, Valenzuela. Agad naman nagsasagawa ng follow-up operation ang Valenzuela Police sa pangunguna ni Police Major Jose Hizon, Police Major Roel Zizon, at Police Captain Armando de Lima at Police Captain Michael Oxina, na kung saan nagresulta ito sa sunod-sunod na pagkakaaresto sa 5 suspect sa Navotas City at San Jose del Monte, Bulacan. Patay ang isang street sweeper matapos nasaksakin ng may-ari ng kanyang inuupang bahay habang nagwawalis sa kalsada kahapon ng umaga sa Quezon City. Idineklarang dead on arrival sa Rosario Maclang Hospital ang biktimang si Catherine Ramirez Madrid, 43 years old, residente ng sitio San Gabriel, Barangay Batasan Hills, Quezon City. Sa naturang investigasyon, nangyari ang insidente daong alas 6 ng umaga sa Kagawad Road, Corner Road, Man Street, Barangay Batasan Hills, Quezon City. Nagwawali sa naturang lugar ang biktima nang bigla na lamang lapitan ng suspect at pinagsasaksak. Agad na tumakas ang suspect dalang patalim na ginamit. Lumilitaw na dating nangungupahan ang biktima sa kanilang kasama ang live-in partner na si Jonathan Meneses Cahyoto na sa pinaupahang bahay sa Agravante. May naiwang utang na 400 ang biktima sa suspect na paulit-ulit namang sinisingil. Ba't hindi kami naniningil? Daming utang sa atin. Ayon sa pulisya, posibleng ikinagalit ng suspect ang hindi pagbabayad ng biktima ng utang. Sa follow-up operation, nadakip ang suspect na ngayon ay nahaharap sa kasong murder. Yan po ang ating mga balita. At tayo ngayon ay dumako sa ating Yes, Filipino Elderly Week simula sa October 1st. Huwag kalimutang sila ay laging igalang ayon kay Mayor Ani Lacuna. Maski maliit na bagay, gawin nating parang lang sa ating mga nanay at tatay, lolo at lola. Huwag kalilimutan na sila ay laging igalang. Ito ang paalala ni Mayor Ani Lacuna matapos pangunahan ang lungsod ng Maynila sa pagdiriwang ng Filipino Elderly Week simula October 1st sa kanyang mensahe sa regular flag raising ceremony sa City Hall. Binigyan din ni Lacuna ang kahalagahan ng mga senior citizen at nananawagan sa lahat ng mga Manileño na patuloy bigyan ng dangal at igalang ang mga nakakatanda sa lahat ng oras. Tumapilad din ang alkalde sa mga senior citizen, lalo na sa mga kabataan. Ngayon, natigilan na ang pag-iisip ng pagtanda na walang pakinabang. Binanggit niya ang papel na ginagampanan ng mga nakakatanda sa pamayanan bilang pinagmumulan ng katalinuhan at mas malawak na kaalaman. Dahil na rin sa marami nilang karanasan, hindi siya naniniwala si Mayor Lacuna. Alam niya at alam nyo, napakahalaga po ng ating mga magulang, ng ating mga lolo at lola. Dahil sila po ang ating kauna-unang sinasandalan, kung kaya't ganun na lamang ang pagbibigay natin ng pagpapahalaga sa kanila. Pahayag ng alkalde. Idinagdag pa ni Lacuna na maaaring sa tingin nyo ay maliit lang ating ginagawa. Mga munting paraan para iparamdam na tayo ay nagmamahal sa kanila. Pero alam nyo, ang ating pong nakakatanda, itong mas maliit na bagay ang pinahalagahan nila. Mano ba naman makapag-abot tayo sa kanila ng maliit na bagay. Higit sa lahat, sinabi ng alkalde, dapat ay laging nariyan ang dangal at respeto para sa nakakatanda kahit ano pa ang mangyari. Samantala, pinasalamatan din ng alkalde ang Office of the Senior Citizen Affairs sa pamumuno
ni Alinor Jacinto sa lahat ng kanilang ginagawang pagtulong sa pamahalaan lokal sa pamamahagi ng benepisyo sa may 203,000 senior citizen sa lungsod. Base sa antas ni Lacuna, ang mga senior citizen ay binibigyan ng importansya sa lahat ng bagay at pagkakataon. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Katotong Ginosures, nagbabalita sa Balitang Halian, Kakampi Online. Okay, yan po ang kabuuan ng ating programa sa araw na ito. Antabayanan po ninyo ang iba nating programa dito sa ating Kakampi Online. Asahan nyo po, mabibigyan namin kayo ng iba't ibang balita sa Kakampi Online. Maraming po salamat!